Ang pera na ginagamit ni Vladimir Putin para pondohan ang kanyang malupit na pananakop sa Ukraine ay hindi basta-basta lumilitaw. Ito ay kinikita mula sa pagbebenta ng langis ng Russia. Alam ito ni Putin, kaya naman nagtayo siya ng isang shadow fleet para iwasan ang mga parusa ng kanluran. Desperadong ibinibenta ni Putin ang langis sa China at India sa mas murang halaga kaysa sa pandaigdigang merkado para mapagkasya ang gastos sa kanyang digmaan. Ngayon, sawang-sawa na ang United States sa pagtulong ng India na pondohan ang digmaan ni Putin. Ang sugal ng India sa langis ng Russia ay matinding bumalik sa kanila dahil parurusahan na sila ng United States sa pagbibigay kay Putin ng mahalagang pang-ekonomiyang lifeline. Noong Agosto 6, inulat ng British Broadcasting Corporation na naglabas si Pangulong Donald Trump ng United States ng bagong executive order. Dahil dito, mapatawan ng United States ang India ng bagong 25% taripa na masama sa sarili nito. Gayunpaman, tataas ang taripa ng United States laban sa India mula sa kasalukuyang 25% hanggang 50% dahil sa kautosang ito. Isa ito sa pinakamataas na ipinataw ng United States sa isang tinuturing na kaalyado. May ilang kondisyon ang kautosang ito. Sinabi ni Trump na magbibigay siya ng 3 linggong palugit sa India para gawin ang dapat nitong gawin. Ang gusto ni Trump ay simple lang. Ayon kay Pangulong Biden, kailangang itigil ng India ang pagbili ng langis mula sa Russia. Ang bagong taripa ay magkakabisa sa Agosto 27 at nagbabadya ng malubhang epekto sa ekonomiya ng India. Lahat ng ito ay nauuwi sa pagbili ng India ng langis mula sa Russia. Hindi naman lubos na nakakagulat ang anunsyo ng taripa. Dahil nagbabala na si Trump ilang araw bago ito, itataas niya ang buwis kung ipagpapatuloy ng India ang pagbili ng langis mula kay Putin. Noong Agosto 6 ang White House ay naglabas ng pahayag na nagpapaliwanag kung bakit malaking problema para sa United States ang mga pagbiling ito ng langis. Ayon sa White House, kinakailangan ng mas mahigpit na hakbang para tugunan ang banta ng kilos ng Russia sa Ukraine sa pambansang seguridad at patakarang panlabas ng United States. Dagdag pa ni Trump, tila hindi man lang nababahala ang India sa epekto ng pagbili nito ng langis mula sa Russia sa mga mamamayan ng Ukraine. Sa kanyang Truth Social platform, sinabi ni Trump na hindi lang bumibili ng napakaraming langis mula sa Russia ang India. Pagkatapos, malaking bahagi ng biniling langis ay ibinebenta nila sa open market para kumita ng malaki. Hindi nila alintana ang dami ng mga Ukrainyanong namamatay sa digmaang pinasimulan ng Rusya. Kaya malaki ang itataas ko sa taripa na binabayaran ng India sa United States of America, may punto si Trump. $1 bilyong ang naipapasok ng India sa ekonomiyang Ruso dahil sa pagbili nila ng langis. Ayon sa Independent, ulat ng Reuters na ang India ang pinakamalaking bumibili ng seaborne crude oil ng Rusya sa mundo. Humigit kumulang 175 milyong bariles ng langis ang inaasahang dadalhin sa India araw-araw mula Enero hanggang Hunyo 2025. Ito ay 1% pagtaas kumpara noong nakaraang taon. Sapat na kataas ito para magpasok ng 50 bilyon sa ekonomiya ng Russia ngayong taon ng pananalapi na magtatapos sa Marso 2025. Ipipilit ng India na kailangan nito ang langis. May higit sa 1.4 bilyong tao ito at limitado ang kakayahang mag-produce ng sariling langis. Kailangang matugunan ang pangangailangan sa enerhiya ng mga taong iyon. Kaya naging ikatlong pinakamalaking importer ng langis sa mundo ang India. Ang Russia ang naglalaan ng 35% ng krudong langis na binibili ng India at nakadepende si Putin sa India para mapanatiling puno ang kanyang kaban mula nang salakayin niya ang Ukraine. Noong 2022 bumili ang India ng halos 2 milyong bariles ng krudong langis mula sa Russia araw-araw. Kaya naging pinakamalaking mamimili ni Putin. Kahit bumaba na ang mga numero, ito ay dahil ginamit ng India ang mga parusa sa Russia para makapag-ipon ng murang krudong langis mula sa kanila kaysa sa pagpaparusa ng India sa Russia dahil sa mga aksyon nito sa Ukraine. Ang punto ng taripa ni Trump ay simple. Umaasa si Putin sa bentahan ng langis para pondohan ang kanyang pananakop at malaking customer dito ang India. Tanggalin ang customer na iyon sa pamamagitan ng pagbabanta ng taripa. At mahihirapan agad si Putin na punan ang multibilyong dolyar na kakulangan sa kita ng Russia. Mukhang hindi maapektuhan ng mungkahing taripa ni Trump ang lahat ng industriya sa India kung babalikan ito. Ayon sa British Broadcasting Corporation, hindi sasailalim sa taripa ang mga produktong parmasutiko at elektroniko. Malaking balita ito dahil ayaw ng mga mamimili sa United States na tumaas pa ang presyo ng mga ganitong produkto.
Kabilang sa mga maapektuhang industriya ang mga piyesa ng sasakyan, tela, pagkaing dagat, at sektor ng mga hiyas at alahas. Hindi pa sigurado ang lawak ng epekto ng mga bagong hakbang na ito sa kalakalan ng India at United States. Ayon sa tanggapan ng United States Trade Representative, nag-export ang India ng dolyar 73 bilyong halaga ng mga produkto sa United States noong 2000 at 24.45% na pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Hindi na hinati pa ang mga bilang, pero maaari nating ipagpalagay na malaking bahagi ng export na iyon ay mula sa mga electronics at pharma na walang taripa. Sa mga industriyang may taripa, nabanggit na natin ang sektor ng tela. Marahil ito ang nagbibigay sa atin ng pinakamalinaw na ideya kung gaano kalawak ang magiging epekto ng parusa ni Trump sa ekonomiya ng India. Noong 2023, ang India ang ika-6 na pinakamalaking exporter ng tela sa mundo na nagbenta ng 375 bilyong halaga ng mga produktong ito. Ayon sa Observatory of Economic Complexity, sa 375 bilyong benta dolyar, 771 bilyon na tela ng India ang naibenta sa Estados Unidos. Ang bagong 50% taripa ay may posibilidad na maapektuhan ang 10 bilyon na industriya ng tela. Milyon-milyong piso pa para sa iba pang apektadong industriya ay maaaring magdulot ng economic shockwave sa India. Isang hindi kanais-nais na pangyayari para sa bansa. Ang Ministry of External Affairs ng bansa o Ministry of External Affairs ay naglabas na ng isang maingat na tugon sa banta ni Trump tungkol sa taripa. Kahit na wala pang planong bawasan ng India ang pagbili nila ng langis mula sa Russia, pinuntirya kamakailan ng Estados Unidos ang pag-aangkat ng India ng langis mula sa Russia. Ayon sa ulat ng The Indian Express, sinabi sa tugon na, "Malinaw naming ipinahayag ang aming posisyon sa mga isyong ito. Kabilang ang katotohanang ang aming pag-aangkat ay batay sa mga salik ng merkado. Ginagawa ito para matiyak ang seguridad sa enerhiya ng 1.4 bilyong tao sa India." Makikita agad ang kontra-argumento nila sa banta ni Trump. Maganda at maayos para sa United States na ipagbawal sa India ang pagbili ng langis mula sa Russia. Pero dahil may 1.4 bilyong tao silang kailangang pagsilbihan, igigiit ng India na may tungkulin sila sa mga taong iyon na makakuha ng langis sa pinakamurang halaga hanggat maari para matiyak ang seguridad sa enerhiya ng isang bansa na may populasyon na halos 4 na beses na mas mataas kaysa sa United States. Tuloy pa ng pahayag. Nakalulungkot na piniling magpataw ng United States ng karagdagang taripa sa India dahil sa mga hakbang na ginawa rin ng ilang bansa para sa sariling interes. Marahil tama ang India. Madalas tumutuon ang pansin sa mga pangunahing bansa pagdating sa mga bumibili ng langis mula sa Russia. Katulad ng India, bilyon-bilyon ang idinagdag ng China at Turkey sa ekonomiya ng Russia sa pamamagitan ng pagbili ng langis. Itinuro ng The Independent na bumili ang China ng dolyar 1,587 bilyon na halaga ng langis mula sa Russia mula Enero 2023 hanggang Hulyo 2024, habang gumastos naman ang Turkey ng dolyar 621 bilyon. Subalit, hindi lang ang mga pangunahing bansa ang nakikinabang sa yaman ng fossil fuel ng Russia. Sa kabila ng magkakasunod na parusa ng kanluran laban sa langis ng Russia, ayon sa Energy Now, ang Slovakia, South Korea, Japan, Egypt, at United Arab Emirates ay nagpopondo sa makinarya ng digmaan ni Putin sa pamamagitan ng pagbili ng langis. Maraming bansa sa Europa tulad ng Germany, Netherlands, Italy, Poland, at France ay patuloy na bumibili ng langis mula sa Russia, kaya hindi rin sila inosente. Posibleng igiit ng India na may pagkukunwari ang bagong executive order ni Trump. Batay sa ulat ng Center for Research on Energy and Clean Air noong Hulyo, ang European Union ay may pananagutan sa 6% ng benta ng langis ng Russia. Iyan din ang parehong halaga ng Turkey. Ibig sabihin, maaari nating ipalagay na nakakakuha ang Russia ng halos parehong antas ng kita mula sa European Union, gaya ng nakukuha nito mula sa Turkey nitong mga nakaraang taon. Bakit kailangang makaiwas sa taripa ang mga bansang European Union na karamihan ay nagpapataw ng mga parusa sa Russia, habang ang India naman ay pinaparusahan? Iyan ang tanong na hindi natatakot itanong ng India sa United States. Base sa Ministry of External Affairs, tinapos nila ang tugon nila kay Trump at United States ng dalawang malinaw na mensahe. Inuulit namin na ang mga aksyong ito ay di patas, walang basehan, at di makatuwiran. Ayon sa Ministry of External Affairs, gagawin ng India ang lahat ng kailangang hakbang para protektahan ang pambansang interes nito. May dalawang paraan.
Para basahin ang pahayag na, tatalakayin natin ang ibig sabihin ng kinakailangang hakbang. Talakayin natin ito maya-maya. Ang una ay malamang na siya ring paraan na nais ng Ministry of External Affairs na basahin ito. Gusto nitong iparating sa United States na hindi matatakot ang India sa mga banta ni Trump tungkol sa taripa. Ipinakita ito sa pagturo sa nakikitang kawalan ng katarungan at pagkukunwari ng sitwasyon. Maraming Indian na nangangailangan ng langis. Nais ipaalam ng India sa United States na hindi sila susuko sa pananakot. Gayunpaman, may isa pang interpretasyon sa pahayag na ito. Maaaring pagpapanggap lang ito ng Ministry of External Affairs para mapaisip si Trump. Dahil alam nilang ang pagpapatuloy ng mga taripa ay magdudulot ng malaking epekto sa bansa. Sa ngayon, masaya ang Indian media sa kinalalagyan nito. Ayon sa Deutsche Welle, matagal nang neutral ang bansa at hindi nagbibigay ng prioridad sa alinmang bansang kanegosyo nito. Para sa India, pantay-pantay lang ang Estados Unidos, Rusya at China. Isa rin sa mga dahilan ng semi-neutralidad na ito, ang pagbili ng India ng napakaraming langis mula sa Rusya sa kauna-unahang pagkakataon. May problema ang United States sa Russia, pero hindi nangangahulugan na kailangang dalhin din ito ng India. Hindi rin natin maaaring baliwalain na ang India ay isa sa mga natatag ng Brazil, Russia, India, China, South Africa Economic Bloc kasama ang Rusya. Hindi perpekto ang relasyon ng India sa grupong iyon. Kasalukuyang nag-iingat ang India sa ibang makapangyarihang bansa ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na nagsusubok magpalawig ng kanilang impluwensya sa grupo sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga bagong miyembro. Gayunpaman, pinapayagan ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ang India na mapanatili ang ugnayang pang-ekonomiya nito sa Rusya na nakakaapekto rin sa iba pang aspeto ng relasyon ng dalawang bansa. Ang mga bagong taripa ni Trump ay maaring magbanta sa relasyong United States. India na maaring magpilit sa India na mapilitang pumili ng panig na ayaw nitong gawin. Marahil iyon talaga ang layunin ni Trump sa banta niyang taripa laban sa India. Sa matagal na panahon, maaaring naramdaman ng United States na hindi aktibong nakialam ang India sa digmaan sa Ukraine. Sa paggawa nito, nakipagtulungan ito sa United States at Russia sa pamamagitan ng matibay na ugnayang pangkalakalan. Habang nakatutok ang pansin sa pagtulong ng pagbili ng langis ng India sa pagpopondo ng digmaan ni Putin, maaaring may nakatagong motibo sa mga bagong taripa. Kung mapapapanig ng United States ang India sa kanila sa pamamagitan ng pagpuwersa dito, na ihinto ang pagbili ng langis mula sa Russia. Ang pagkawala ng isang bansang kaalyado ay malamang na masasaktan si Putin dahil mababawasan ang kanyang kita. Ipinapalagay nito na handang pumabor ang India sa panig ng United States nang walang pag-aalinlangan. Mukhang malabo iyon, lalo na kung ang magtutulak sa desisyon ay banta ng taripa, na nagbabalik sa nabanggit nating lahat ng kinakailangang aksyon kanina. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin nun? Sa ngayon, hindi pa tayo sigurado. Kahit matindi ang tugon ng Ministry of External Affairs, may ilang taga-India na hinihikayat ang mga leader ng bansa na manatiling kalmado at hintayin kung paano magtatapos ang lahat. Isa sa kanila si Ajay Srivastavar, dating opisyal ng kalakhalan ng India. Ayon kay Srivastavar, dapat manatiling kalmado ang India, umiwas sa pagganti ng 6 na buwan, at kilalanin na imposibleng magpatuloy ang makabuluhang negosasyon sa kalakalan sa India at United States kapag may banta o kawalan ng tiwala. Ibig sabihin, hindi dapat magmadaling baguhin ng India ang patakaran sa pagbili ng langis sa Russia. Ngunit hindi rin dapat agad tumutol sa United States, maghintay at abangan ang mangyayari. Maaari ring magbago ang pagbago-bagong mga polisiya ni Trump. Kahit posible, mukhang di malamang mangyari. May dalawang pagpipilian ang India sa banta ni Trump ng taripa. Itigil ang pagbili ng langis sa Russia o tapusin ang matagal ng pagkakaibigan sa United States. Kung pipiliin ng India ang una, mananatili ang mga opsyon nito para palitan ang daloy ng langis mula Russia. Ang pagtugon sa pangangailangan ng enerhiya ng 1.4 bilyong tao ay pangunahing alalahanin ng India, pero posible sa pamamagitan ng mga alternatibong supplier. Ayon sa The Economic Times, maaaring humanap ang India ng ibang supplier sa Africa at gitnang silangan para matugunan ang kakulangan. Ang Iraq, na pinagkukunan na ng langis ng India, ay isa sa mga opsyon. Ganoon din ang Saudi Arabia at United Arab Emirates. Ayon sa The Economic Times, ang mga bansang ito ay nagsusupply na ng mga refined oil products sa India sa ilalim ng kasunduan na nagbibigay sa India ng kakayahang dagdagan ang binibili nito kung kinakailangan.
Bumibili na ang India ng langis mula sa mahigit 40 bansa kabilang ang Russia. Malapit nang madagdag sa listahan ng mga supplier ang Canada, Brazil at Guyana. Kaya hindi naman ibig sabihin na walang ibang pagpipilian ang India. Gayunpaman, walang supplier na nag-aalok ng diskwentong presyo ng langis katulad ng Russia. Sabi ng Dargens.com, hindi madaling mapapalitan ng ibang supplier ang kakulangan sa langis na iiwan ng Russia. Tiyak na hindi nila ibebenta ang produkto sa presyong may diskwento. Ayon kay Putin, posibleng lumayo ang India sa Russia. Ngunit tiyak itong magkakaroon ng pinsala sa ekonomiya nito. Isasaalang-alang ng India ang epekto nito sa kanilang desisyon. Ano ang mas malaking epekto sa ekonomiya? Ang parusa ni Trump o ang mas mahal na presyo ng langis na hindi galing sa Russia? Ang sagot sa tanong na yan ay malamang na magkakaroon ng malaking epekto sa magiging desisyon ng India at maaaring piliin nito ang kabaligtarang direksyon. Maaari nitong baliwalain ang United States at higit na magtuon sa pagbili ng langis sa Russia. Ayon kay Richard Rosau ng Washington Center for Strategic and International Studies, ang pag-iingat ng India sa mga polisiya ni Trump at patuloy na pagbili ng enerhiya at depensa mula sa Russia ay maaaring maging mahalagang salik at magdudulot ng hamon sa relasyon ng India at United States ayon sa The Independent. Hindi nakakasiguro ang India sa pagharap ng Administrasyong Trump sa Russia buwan-buwan. Ayon kay Rosau, isa ito sa mga puntong natalakay na kanina. Maaaring maramdaman ng India na maaari nitong gamitin ang diskarte na maghintay at magmasid. Posibleng magbago-bago ang posisyon ng United States sa digmaang Ukraine, gaya ng ilang beses nangyari simula nang maging presidente si Trump. Kung hindi magbabago ang posisyon ng India sa patuloy na pagbili ng langis mula sa Russia, maaari itong magdulot ng mas maraming banta mula kay Trump na posibleng makasira sa mahigit 2 dekadang masaganang relasyon ng dalawang bansa. Noong Agosto 6 napansin ng British Broadcasting Corporation na bumaba sa pinakamababang antas ang relasyon ni Trump at Modi, ang punong ministro ng India. Sa gitna ng lahat ng usapang taripa, isa na itong pagbabago ng posisyon sa sarili nitong paraan. Si Modi ay isa sa unang leader na bumisita kay Trump matapos manalo sa eleksyon. Inilarawan nilang magkaibigan sila noon. Ipinahayag ni Trump na patay ang ekonomiya ng India at sinabi niyang siya raw ang nagpasimula ng tigil putukan sa pagitan ng India at Pakistan. Mukhang ayaw aminin ng dalawang bansa na may kinalaman si Trump sa issue. Tumataas ang tensyon at posibleng lumala ito kung patuloy na bibili ang India ng langis mula sa Russia. Sabi ng Carnegie Endowment, maaaring malapit nang sirain ni Trump ang isang mahalagang ugnayan. Matapos ang mahigit 2 dekadang pagsisikap ng dalawang partido para baguhin ang relasyon ng New Delhi at Washington, kabilang ang unang termino niya. Ayon dito, kasalukuyang binabaklas ni Pangulong Donald Trump ng United States ang ugnayang ito na maingat na binuo. Ngunit hindi pa ito hindi na mababawi. Subalit kung magpapasya ang India na hindi makiisa sa mga taktika ni Trump, maaaring isulong na lamang ng bagong estratehiya ng United States na mas lalo pang mapalapit ang India kay Putin. Matutuwa si Putin, pinuno ng Russia, sa resulta. Ngunit kailangan pa nating hintayin ang mangyayari. Kung pag-uusapan si Putin, dapat isaalang-alang ang magiging epekto ng banta ni Trump sa taripa kung magpapasya ang India na itigil ang pagbili ng langis mula sa Russia. Ang pera ang magiging malaking problema para kay Putin. Kahit mawala ang India bilang customer, may papasok pa ring malaking halaga mula sa pagbebenta ng langis ng Russia. Patuloy pa ring gumagastos ang China at Turkey ng bilyon-bilyong dolyar para sa krudong langis ng Russia. Simula nang salakayin ni Putin ang Ukraine, hanggang Mayo 20, 2,000 at 25 kumita siya ng dolyar. 900 at 73 bilyon sa pagbebenta ng fossil fuels, kung saan dolyar, 200 at 66 bilyon ay galing sa mga bansang nagpapataw ng parusa sa kanya. Kaya hindi mauubos ang pera mula sa langis. Ang pagkawala ng India ay matinding dagok sa Russia. Sa panahong kailangan nito, ang lahat ng pera para pondohan ang digmaang pinamumunuan ni Putin. Ayon sa Business Insider, bumaba ng 27% ang kita ng Russia mula sa langis at gas noong Hulyo 2000 at 25 kumpara noong nakaraang taon. Ipinapahiwatig nito na may problema ang langis ng Russia. Ang pagbaba ng kita ay nag-ambag sa 17% kakulangan ng Russia sa kanilang gross domestic product para sa unang kalahati ng 2025. Ipinapahiwatig nito na kulang ang kinita ng Russia mula sa langis na binibili ng India para ipagpatuloy ang pagpopondo ng digmaan ni Putin. Ayon sa Kiev Post, mawawalan ang Russia ng 38% ng kita mula sa pag-export ng langis kung aatras ang India. Ayon kay Yuri Boyachko, Chief Executive Officer ng Hope for Ukraine,
Gumagastos ang Russia ng halos 1 bilyon kada araw para sa digmaan nito sa Ukraine. Sinabi niya na kung mapipilit ni Pangulong Trump ang India na tumigil sa pagbili ng langis mula sa Russia, maaaring maubusan agad si Putin ng pera para pondohan ang digmaan. Ang pag-export ng langis ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Russia. Posibleng ang banta ni Trump ng taripa laban sa India ang susi para matapos ang digmaan. Sinasabi natin na malamang hindi hinahangad ni Trump na tuluyang itigil ng India ang pagbili ng langis mula sa Russia. Ang tunay niyang layunin ay maaaring ang layunin na lagi niyang ginagawa sa halos bawat pakikisalamuhan niya sa ibang bansa, ang makipagkasundo o makipagdeal. Ayon sa Kiev Independent, nais ng United States na magkaroon ng mas malawak na access ang mga Amerikanong magsasaka ng dairy at agrikultura sa merkado ng India. Kahit tinutulan ng India, mas pinipili nilang panatilihing lokal ang parehong sektor para maprotektahan ang sariling industriya ng agrikultura. Ang pagnanais para sa access ay maaaring maging pambarter sa negosasyon tungkol sa mga taripa ni Trump. May hanggang Agosto, 27 ang India para makahanap ng solusyon sa suliraning ito. Posibleng mag-alok ng access ang United States kapalit ng pagpapahintulot sa pagpapatuloy ng pagbili ng langis mula sa Russia. Kahit mas kaunti kumpara sa kasalukuyan, maaari ring mag-alok ng ganito ang United States sa India. Pwede silang magpatuloy sa pagbili ng langis mula sa Russia kung bibilhin nila ang mga produktong gatas at agrikultura ng United States. Binanggit din ng Business Insider ang ideyang ito ng paggawa ng kasunduan. Hindi partikular na binanggit ang agrikultura, ngunit itinuro na maaaring pumayag ang India na itigil ang pagbili ng langis mula sa Russia kapalit ng ilang konsesyon mula sa United States. Ibig bang sabihin nito ay hihilingin nilang tanggalin ang 25% taripa? Posible iyon ang kahulugan nito. Hiniling ng India kay Trump na bumili ang United States ng mas maraming Indian products bilang kapalit ng mas malaking paggastos ng India sa imported oil. Hindi tiyak ang sagot. May 21 araw pa bago ipatupad ang mga bagong taripa ni Trump. Kaya magkakaroon ng maraming pag-uusap sa pagitan ng United States at India sa mga susunod na araw. At hindi lang India ang kailangang humarap sa galit ni Trump. Tapos na ang pasensya ng Pangulo ng United States kay Russia, inilipat na niya ang mga nuclear submarine sa posisyon para umatake. Panoorin ang iba pang video at mag-subscribe sa Military Show para sa updates tungkol sa pinakahuling hakbang ng Amerika para wakasan ang digmaan sa Ukraine. Salamat sa panonood.